Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojedi III na bibigyang pansin ng Kamara ang panukalang reforma sa party list system sa bansa. Bukod dyan, masusi na ring tinututukan ng Kongreso ang anti-political dynasty bill at iba pang priority bills ng administrasyon. Yan ang ulat ni Melales Moras. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ni House Speaker Faustino Bojedi III na bibigyang pansin ng Kamara ang panukalang pagreporma sa party list system sa bansa. Matatanda ang sapulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC kamakailan, isa ang party list system reform bill sa mga pinangalanan bilang priority bills ng administrasyon. Ito po ay hindi lamang listahan ng mga batas. Ito po ay malinaw na mensahe na nais ng Pangulo na maibalik ang integridad, katarungan at tunay na representasyon ng ating pong pamumulitikang sistema. At kasama dyan ang party list system, isang mekanismong orihinal na ginawa para sa mga sektor, lalong-lalo na po sa sektor ng mga manggagawa. Bago ito, naghain na rin mismo si Speaker D katuwang si House Majority Leader Sandro Marcos ng sarili nilang bersyon ng anti-political dynasty bill na kabilang din sa mga prioridad na maipasa ng gobyerno. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair Zia Alonto Adjong, masusi nila itong tatalakayin kasama ang iba pang kaparehong panukala. Iba talaga pag may na-file yung House version because that would mean the commitment of the leadership to push this measure as a priority. But as to the finality, the final version that would be carried out by the committee, that would depend on the result of the discussion and would be decided upon by the committee as a whole. Sa ngayon, pinakamahalagang panukala pa rin sa lahat ang proposed 2026 national budget. Ilang araw na naurong ang pagsalang nito sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Pero, paliwanag ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing, kinailangan nila ng sapat na oras para makapaghanda, lalo na't ngayon lang naman magkakaroon ng live streaming ng BICAM sa kasaysayan. Well, mataas ang expectation ng publiko dito sa BICAM na ito. No, may mga pangako ng transparency. Hopefully, yung delay ay hindi nangangahulugan na mayroong mga behind the scenes negotiations na nagaganap. Maybe there's a good reason kung bakit nadidelay. Kasi syempre baka meron pang kailangan ng mga i-prepare ng mga documentation. Kasi syempre hindi ganun kadali yun. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.